Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa inyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produktong pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Kokobuhayan. Isang masaganang kokobuhayan ka-ATI. Welcome po sa final episode ng ating School on the Air on Coconut. Masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa pagnunugan. Sa ating final episode ay ating babalikan ang mga naging topic at syempre mga learning and insights sa mga nakaraang episode. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at inaasam po namin dito sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ang inyong mabuting kalagayan. Ako po si JR Soriano Bantad at makakasama po ninyo sa pinakahuling episode ng ating School on the Air. Ang SOA for Coconut na ito ay inihahatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 kasama ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at ang Philippine Coconut Authority. Kasama din po natin ang Provincial at Municipal Local Government Unit ng Probinsya ng Cagayan. Welcome po sa final episode ng ating School on the Air on Coconut, Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa pagnunugan. Mamaya nga po ay babalik po tayo para pag-usapan ang mga nakarang episode ng ating School on the Air at ating babalikan ang mga learnings at mga topics na na-discuss po ng ating mga resource person. Kaya wag po kayong maglilipat ng inyong istasyon at mag-scroll sa ating Facebook Live dahil magbabalik po kami pagkaraan lamang po ng ilang paalala. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa inyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produktong pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya!
iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Magnyanyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Coco Buhayan. Kayo pa rin ay nakikinig at nanonood sa ating School on the Air on Coconut, Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagnunugan. At tulad nga po ng nasabi natin kanina ay nagbabalik po tayo para pag-usapan po ang mga naging topiko at mga resource persons natin sa lahat ng ating episodes mula episode or pilot episode 1 hanggang episode 16. So hello po sa lahat ng ating mga farmer enrollees. Natatandaan nyo pa ba ang mga nagturo at natutunan po ninyo sa ating School on the Air? Okay po, at babalikan po natin yan. So sasamahan po ninyo ako sa loob ng 30 minuto para pag-usapan po yung ating mga nakaraang episode. Ang ating episode 1 ay natalakay ni Dr. Clarice Marayag Alaska, ang OIC Center Director ng ATI Region 2, ang tungkol sa CFIDP Program Overview or ang tinatawag na Coconut Farmers in Industry Development Plan. Ayan. Kung saan natalakan niya ang Republic Act 11524 na niligdaan o inaprobahan ng ating Pangulo noong February 26, 2021. Naglalayon ang nasabing programa na sa loob ng 5 taon ay mapataas at maging produktibo ang ani at kita ng mga magsasaka. Mapataas ang mga pamumuhay ng mga magsasaka ng niyog, mapababa ang kahirapan at mapataas ang kalidad ng edukasyon at ang pagkapantay sa lipunan. Panguli ay ang pagkakaroon ng rehabilitation at modernization sa industriya ng niyog. Okay, inulit ko po yan ha. Ayan po ang naging episode 1 po natin, ang ating CFIDP overview na ibinahagi sa atin ng ating OIC Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska. At ang episode 2 naman po ay ang National Program Components ng CFIDP. Sa pangalawang episode na ito ay nakasama natin si Mr. Noel Orsolum Compra, ang Agriculturist 2 ng Philippine Coconut Authority, kung saan natalakan niya ang social protection, farmers organization and development, hybridization, farmer rehabilitation and improvement, at integrated processing. Naging natalakay niya din ang support services ng episode 2 na yan. So, sa episode 2 din ay nanalo si Miss Violeta Tabag ng Villa Santa Teresita, Cagayan. Okay. So, ma'am, yung inyong napanalunan po ay ibibigay po yan sa inyong graduation na hopefully ay matutuloy po sa October 7 sa bayan ng Lalo, Cagayan. So, yun po ang ating episode 2. Si Ma'am Violeta Tabag ng Villa Santa Teresita, Cagayan ang ating nanalo sa ating Coco Tanong, at ang ating speaker ay si Sir Noel Compra. At sa ating episode 3 naman ay pinagpatuloy ni Sir Noel Compra ang National Program Components ng CFIDP, kung saan natalakan niya ang integrated processing, support services,
Yung mga iba pang mga bagay na bahagi or kabahagi po ng national program components. Okay? So sa episode 4 naman po ay natalakay ni Sir Joseph Van Romo ng PCA ang agricultural practices for coconut. Napag-aralan ng site selection and management at mahalagaan niya na mapag-aralan ang environment sa pagtatanim ng niyog gaya na lamang ng hangin, tubig lupa, biodiversity at environmental issue ng location or area ng ating nyugan. So ang winner naman po natin sa ating episode 4 ay si Miss Carolina Santa Monica ng Tanglagan, Gataran, Cagayan. Okay? So ay nanalo po si Ma'am Violeta Tabag ng Villa Santa Teresita, Cagayan. At sa episode 3 naman po ay nanalo si Sir Celso Ayuyang ng Santa Cruz, Santa Teresita, Cagayan. Okay? Sa ating episode 4 naman ay si Miss Carolina Santa Monica ng Tanglagan, Gataran, Cagayan. Sa ating episode 5 ay ang Good Agricultural Practices for Coconut Farm Establishment na tinalakay naman ni Mr. Edson Hernandez. At natalakay dito ang seed selection or selection in coconut, kung saan binigyan niya tayo ng mga criteria sa pagpili ng mga seed nuts kung tayo ay magtatanim ng niyog. Naging winner din po natin dyan si Miss Divinia Tabag ng Villa Santa Teresita, Cagayan. Okay, sa ating episode 6 po ay ang farm maintenance, harvesting and post-harvest handling and storage facilities, kung saan tinalakay po ni Engineer Freya Guzman Domingo yung mga guide kung paano ang tamang paglalagay ng fertilizer sa ating mga niyog. Nandyan ang mineral fertilizer, organic soil amendments, maging ang paglilinis ng ating nyugan. Naging winner po dyan si Mr. Frederick Alcantara ng Baggao, Cagayan. Sa ating episode 7 po ay natalakay naman ni Miss Noemi Valdez, ang HBCDP focal person ng ATI Region 2, ang farm maintenance, harvesting and post-harvest handling, and farmers safety. Natalakay niya ang tamang pag-harvest sa ating mga niyog, katulad na lamang ng safety ng ating mga farmer, ang paghihiwalay sa mga ginamit natin sa nyugan, sa mga ani natin para mapanatili ang kalidad ng mga ito sa ating pagproproseso sa mga nasabing niyog. At of course, ay wala tayong winner sa episode 7 dahil nga katatapos po yan ng ating first quiz. O, natatandaan nyo pa ba yung mga quiz po ninyo? At ang ating episode 8 naman po ay ang documentation and records na pinagpatuloy naman po ni Ma'am Noemi Valdez, ang HBCDP focal person ng ATI Region 2. Tinalakay niya ang kahalagaan ng pagre-record sa lahat ng mga kailangan, mga problema, at araw ng pagtatanim hanggang sa pag-aani para masubaybayan natin ang ating mga niyog. At syempre ang mga gastos at hanggang sa pagbentahan po natin ng ating mga niyog. Ang winner po natin dyan ay si Miss Marpilin Balanza ng Santa Margarita, Baggao, Cagayan. Okay? So ang ating episode 9 naman po, ang pest management, disease management, and weed control ay ibinahagi ni Miss Jessa Alondra Gabriel ng Philippine Coconut Authority, kung saan naging paksa sa kanyang pag-discuss ang mga peste at sakit ng mga niyog, lalo na ang rhinoceros beetle na sanhi sa pagkasira ng ating mga pananim na niyog. So natatandaan nyo pa ba yung mga itinuro ni Ma'am Jessa Alondra Gabriel? At winner po natin dyan si Miss Carolina Santa Monica ulit ng Gataran, Cagayan. Okay? So sa episode naman po natin, yung intercropping technologies, ibinahagi po ni Sir Valeriano Corrales, Science Research Specialist 2 ng Nueva Vizcaya Experiment Station o NVES, ang mga bagay na pwedeng o maaaring i-intercrop na kakpe at kakao sa ating mga niyugan.
So, alam ko na marami kayong natutunan since Ilocano din yung pag-discuss ni Sir Valeriano Corrales sa ating episode 10 sa Intercropping Technologies. At nanalo po dyan si Ma'am Jane R. Simon ng Rapoli Punti, Santa Ana, Cagayan. Sa ating episode 11, mga kaibigan, ay Farm Animals Integration ni Mr. Edson D. Hernandez, ang agriculturist 1 ng Philippine Coconut Authority. Natalakay nito ang mga pwedeng alagaan ng mga hayop tulad ng cattle, carabao, goat, and sheep sa ruminant production system, at poultry at pigs naman po sa non-ruminant production system. At nanalo dyan si Ma'am Mary Jane Omega ng Barangay Patao, Bugay, Cagayan. Sa ating naman pong episode 12, sa processing technology sa food, natalakay ni Mr. Marco T. Akad, ang Industry Development Specialist ng DTI Region 2, at ang good manufacturing practices. Anya, dapat siguraduhin natin na maayos, malinis ang mga prinoproseso nating pagkain na gawa sa nyog. Pati ang mga ilaw, ventilation ng ating processing center ay dapat maayos at siguraduhin natin na hindi ito nakaka-apekto sa mga produkto na prinoproseso po natin. At ang winner po natin dyan sa ating episode 12 ay si Mr. Rosita Tacloban Manalili ng Barangay Patao, Cagayan. Barangay Patao, Bugay, Cagayan. Okay? Sa ating episode 12 naman, ang pagpapatuloy ng processing technologies sa non-food naman po ay natalakay ni Dr. Wilfredo Estabilio ng CSU Sanchez Mira ang mga pwedeng gawin sa mga iba pang mga materials ng nyog na hindi na nakakain, gaya na lamang ng baon ng nyog. Natalakay niya na pwede itong gawing palamuti sa ating mga bahay, mga gawing chandelier, at iba pa. Okay? So, pwede natin yung mga gawin na yon or tularan ng mga iyon. Para sa ganun ay mas lalo tayong kumita. Dahil sabi nga nila, coconut is life, and walang masasayang. Walang masasayang na parte ng nyog kung alam lang natin i-proseso ang mga ito para pagkakitaan. Okay? So, ang winner po natin dyan sa ating non-food noon ay si Sir Frederick Alcantara ng Barsat West, Baggao, Cagayan. Okay, so ang ating episode 13 naman po ay ang processing technologies sa non-food. Ang ating episode 14 naman po ay ang farm enterprise. Yan, natalakay po ni Ma'am Precious Ann Partible, ang senior agriculturist ng DA Amad, ang gap ng demand at market supply, maging ang subsistence farming at commercial farming. Anya, kung alam natin kung ano yung demand at saka supply ay market demand at saka supply ay maaari natin doon ibase kung paano tayo mag-market, paano yung pagtatanim natin ng niyog. And of course, sa ating episode 15, sa pagpapatuloy naman ng farm enterprise ay natalakay ni Ma'am Nicole Grace Tala or Talia ng Philippine Coconut Authority ang pamamaraan kung paano i-develop ang mga ani nating nyog para mas lalo pa nating mapaangat ang kita. So, lahat po yun ay napag-usapan or diniscuss ng ating mga resource person. At sa 14 ay nanalo si Ma'am Telma Ignacio ng Piña Este, Gataran, Cagayan. At sa ating huling winner naman po ay si Miss Nenita Ayuyang ng Gonzaga, Cagayan. So sa ating episode 16 ay natunghayan natin yung mga testimony ng ating mga ilan sa mga estudyante ng ating School on the Air. Nakasama natin sa nakarang episode sina Mr. Erwin Emberna ng Lalo, Cagayan, Mr. Robert Balidoy ng Baggao, Cagayan, at Miss Mary Jane Omega ng Bugay, Cagayan, kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga naging karanasan at natutunan sa ating School on the Air. Okay, so yan po ang kabuuan ng ating pilot episode hanggang episode 16. Sana po ay may mga natutunan po kayo.
Samantala, mula sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, sa pamumuna po ng aming butihing OIC Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska, ang Information Services Section Chief Sir Vladimir B. Caligaran, ang Information Officer 3 ng ATI Region 2 si Ma'am Francis Casillero, our media specialist to ng ATI Region 2 na ating focal person sa proyektong ito, at ako as assistant focal person, at ang buong pwersa ng Information Services Section ng ATI, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga partner agencies, Department of Agriculture Regional Field Office number 2 sa pangunguna ng ating Regional Executive Director Dr. Rosemary G. Aquino. Maraming salamat, ma'am. At ang Philippine Coconut Authority, agyaman kami unay kada kayo. Dagiti radio stations nga nakapartner tayo iti episode 1 hanggang 17 at hanggang sa mga susunod po ay nagpapasalamat po kami, na lubos po kaming nagpapasalamat mula dito sa ATI Region 2 sa inyong walang sawang pakikipartner po sa atin, upang sa ganoon ay mas lalo pa nating mapalawak yung ating palawak ang ating puwersa, upang sa ganoon ay ma-reach po natin ang ating mga farmers sa kasulok-sulukan po ng Region 2. Maraming salamat sa DWPE 729 kHz Radio Pilipinas Tuguegarao. Maraming salamat po. DWRL 95.1 Lalo, Cagayan. Radyo Santa Ana 106.3 FM. DA Region 2 Facebook Live at DCDA 105.3 MHz FM, Department of Agriculture Regional Field Office number 2, at ang DWTS TMEC di Santa Teresita 95.5 FM, na impapuswan po nga panagyaman kada kayo amin kakabsat. Inanamain mi itagtutuloy nga pagkakadwa tayo kadagit iso amin nga sa marsarunupay programa iti ATI, DA, ken PCA. Kadagit iso amin nga radio station managers, coordinators, and hosts at technicians sa mga stasyon na partner po natin, na nakapartner po natin. More power po sa inyong lahat. Ang mga local government unit ng Distrito 1 ng Cagayan, maging ang provincial government unit ng Cagayan, marami pong salamat. Ang municipal official sa pamumuno ng mga municipal mayors, agriculturists, at school on the air coordinators ng bayan ng Bagao, Gantaran, Apari, Bugay, Santa Teresita, Camalanyugan, Lalo, Gonzaga, at Santa Ana, Cagayan. Agyaman kami kada kayo amin. Kadagiti nasarok nga limagasot nga farmer enrolls tayo iti school on the air nga nakadwa tayo iti tangatang ingana iti bulan iti Mayo ingana itatanga tiyempo. Agyaman kada kayo amin ket sapay la kadita dagiti naadalyo ket mas lalo pa nga makatulong itagtultuloy nga panagbalin nyo nga bayaning magsasaka. Congratulations po sa pagtatapos po ninyo sa ating school on the air ngayong araw, dahil mag-aantay na lamang po kayo ng inyong graduation's day. So pakandabayanan po yung ating abiso kung kailan po or kung matutuloy po sa October 7. And of course, sa ating sa lahat ng ating mga winners ay sa inyong graduation day po, ibibigay yung mga premyo po ninyo. Kastan, kahit hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, J.R. Soriano Batad ng Information Services Section ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. At yan ang masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.
Magnyanyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present! Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa inyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produktong pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute of Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masaganang Coco Buhayan. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa inyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produktong pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute of Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP.